Okay po, so i-on naman natin itong selector switch. Pagka-on natin itong selector switch ay mayroon tayo ditong dalawang pilot lamp na nakailaw, isang green color at isang red color. Itong green color, ibig sabihin po niyan ay itong contactor na ito ang naka-energize. Ito yung gumagana ngayon. At ito namang red color na ito, itong contactor na ito ay naka-de-energize. Hindi ito gumagana ngayon. So napaka-importante po ng mga pilot lamps. Kailangan bilang electrician ay alam natin kung paano i-connecta itong mga pilot lamps na ito at kung paano ito i-wiring dito sa motor control circuit na ito. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang video po natin ngayon ay patungkol po rito sa wiring connection itong mga pilot lamps na ito. As indication para po rito sa motor control circuit na ito na alternate run of 2 contactors. So dito po sa actual wiring itong pilot lamps na ito pong pilot lamp na ito ay para po sa power on indication na ang ibig sabihin po niyan ay kapag switch on natin itong control circuit breaker ay iilaw po ito at ready to operate na itong contactors na ito. Ito naman pong red and green color na ito na pilot lamps ay para po sa dalawang contactor na ito upang malaman natin kung alin ang naka-energize at naka-de-energize. Ito naman po ay para sa trip indication. Ang importante po sa video tutorial natin ito ngayon ay kailangan bilang electrician ay alam natin kung paano i-connecta itong mga pilot lamps na ito at kung paano ito i-wiring dito sa motor control circuit na ito. At ang kabuuan po ng schematic diagram nitong alternate run of 2 contactors with pilot lamps ay ibabahagi ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo maya-maya lang. Okay po. So once again, paganahin po natin ang motor control circuit na ito nitong alternate run of 2 contactors. Kapag sinwitch on ko itong control circuit breaker ay iilaw po ito. Okay po. So i-on ko po itong control circuit breaker. So umilaw po itong pilot lamp natin ito na katulad po ng sinabi natin kanina, ito ay para sa power on indication. At ang ibig sabihin din po niyan ay live ang circuit na ito at ready to operate na itong motor control na ito. Okay po, so i-on naman natin itong selector switch. Pagka-on natin itong selector switch ay mayroon tayo ditong dalawang pilot lamp na nakailaw, isang green color at isang red color. Itong green color, ibig sabihin po niyan ay itong contactor na ito ang naka-energize. Ito yung gumagana ngayon. At ito namang red color na ito, itong contactor na ito ay naka-de-energize. Hindi ito gumagana ngayon. So napaka-importante po ng mga pilot lamps na dapat ay may naka-install tayo sa motor control circuit natin. Okay po, sapagkat ito yung magbibigay ng indication sa atin kung ano na yung nangyayari, kung ano yung status ng ating motor control panel. Okay po, so ito pong mga pilot lamps na ito ay naka-install po sa front side mismo ng motor control panel. Okay, so kapag ka naman nag-alternate na yung paggana ng contactor na ito, so magbibigay po ng indikasyon ito sa atin na itong contactor na ito ang naka-energize ngayon at ito yung naka-stop. Sa ganoon din kapag ka ito ay nag-trip, so malalaman po natin ngayon na may naka-trip sa motor control natin through this indication. Kaya napaka-importante po nito. Okay po, set natin to. So ngayon, katulad po ng sinabi ko kanina, ang pinaka-importante sa video natin ito ngayon ay yung wiring connection nitong mga pilot lamps na ito. Dapat na ito ay alam ng ating mga kaibigang electrician, lalo na po ng mga baguhan nating electrician. Okay po, so sa nakaraan nating video tutorial ay ito pa lamang yung winiringan nating para po sa pilot lamps, itong trip indication. At dito po sa bago nating video ngayon ay mayroon tayong idinagdag dito o winiring na pilot lamps. So ang kabuuan po ng schematic diagram dito para dito sa alternate run of 2 contactors with pilot lamps ay ibabahagi ko po ito sa inyo ngayon. So ito na po yung wiring connection natin or schematic diagram para po rito sa alternate run of 2 contactors with pilot lamps. So ito pong power on indication, makikita nyo po itong power on indication na to. Ito ay connected dito sa selector switch. Dito po yan, normally closed contact, para kapag ka i-switch on natin itong circuit breaker ay iilaw po kaagad itong
Na ibig sabihin po ay live yung circuit at ready to operate na itong ating motor control. Okay po. So ang ginamit po nating contacts dito, which is connected dito sa selector switch, ay ito po yan. Papakita ko po sa inyo. Okay po. Yan po. So double contact po ito. Sa ibang malalaking control panel, makikita nyo po ang ganitong auxiliary contact which is connected sa selector switch. Mayroon po silang halos patong-patong to. At bawat auxiliary contact na yon ay may gamit. Kaya kapag in-off natin ito, magko-close ngayon yung auxiliary contact, NC contact yung ginamit po natin dito. Ito po yan. Which is connected po rito. Ito po yan. Connected po rito sa load side nitong control circuit breaker. Okay po. Kapag in-off natin itong circuit breaker, madi-disconnect yung circuit dito, mawawalan po ng supply ito. Okay po. Yan. At mawawala yung ilaw dito. So sana po ay malinaw na itong schematic diagram na aking ginawa at nakikita na po ninyo. Okay po. So yan ang ating video tutorial ngayon. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial na ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. At paki-share na rin po ito sa iba. Salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.